Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians 15 sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang mensahe ko ngayong hapon ay magmumula sa 1 Corinthians 15 verse 35 to 49. 1 Corinthians 15 verse 35 to 49, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? You foolish person, what you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. But God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed its own body. For not all flesh is the same, but there is one kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of the earthly is of another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, for star differs from star in glory. So is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Thus it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. But it is not the spiritual that is first, but the natural, and then the spiritual. The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven. As was the man of dust, so also are those who are of the dust. And as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito kami nga ay naghahangad na makapakinig ng inyong salita at magkaroon ng pag-unawa, makatanggap ng biyaya sa pagpapakilala mo ng iyong kalooban at pagpapakita mo sa amin ng iyong biyaya sa maluwalhating muka ni Hesukristo. Dalangin nga namin na sa aming pakikinig ay buksan mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay bigyan mo kami ng pananampalataya na makita ang spiritual na katotohanan na nais mong ipakita sa amin sa mga salitang ito, nang sa gayon ang mga bagay na aming maririnig ay hindi lamang nakakatuwang mga pag-usapan, kundi mga katotohanan na magbubunga ng pag-ibig sa iyo, pagpapalalim ng aming pasasalamat at pagsamba sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong una po akong maka-experience ng mataas-taas na sweldo, ay hindi ako makapaniwala. Nakapirma na ako ng lahat ng kontrata at actually pumapasok na ako doon sa opisina, pero hanggang doon hindi pa rin ako makapaniwala na babayaran nila ako ng ganun kalaki. Ito ay dahil bago ako makapunta sa ganung klaseng trabaho, ay mababa ang sweldo ko. At kaya ako nagsumikap na makahanap ng ibang industry na mapapasok ay dahil nga yung dati kong degree, philosophy, ay wala masyadong mapuntahan. At kaya ang ginawa ko, nag-resign pa nga ako para makapaghanda at matuto ng lengguwahe. Nag-aral ako ng German at dahil doon nagkaroon ako ng
pagkakataon na makatanggap ng offer na 4 times doon sa aking previous na sweldo. Pero isipin nyo na ako'y nag-resign mula sa isang mababang sweldo at ako'y naging unemployed for a while. So nagmumula ako sa walang-wala at biglang may tumawag sa akin at hindi pa ako ganun ka-confident sa aking kakayanan German. At inoferan ako nitong Western Union, yung mag na lagi kong gamit dito. Inoferan nila ako ng isang malaki-laking sahod at talagang di ako makapaniwala. Talaga bang bibigyan nila ako ng ganung klaseng sweldo sa ipapagawa nila sa akin? At lalo na nung nagte-training na, ay nakikita ko, pareho lang naman ang gagawin ko dun sa lahat ng iba. Yung mga nagte-train sa akin, mas maraming nagagawa kaysa sa akin, mas mahirap yung mga ginagawa kaysa sa akin. Pero ang kalalabasan dahil lamang doon sa, alam niyo naman yung ganung sistema na mayroong dagdag na bayad kung ikaw ay may alam na ibang lengguwahe, dahil lamang doon ay magiging mas malaki sweldo ko pati sa mga boss na nandun. So parang hindi ako makapaniwala at nag-aalangan talaga ako, totoo ba ito? At lalo na, nung nagte-training na mismo, ay hindi ko naman ginagamit yung language kasi nga, itine-train pa lang nila ako. So, for 1 month ay hindi ko man lang gagamitin yung supposedly magpapataas ng sweldo ko, pero babayaran pa rin nila ako ng malaki. So, parang napakaganda masyado nung offer nila sa akin. Kaya kahit na malinaw naman yung kontrata, totoo namang company yung Western Union at dapat may kapanipaniwala sila, pero nagdududa pa rin ako the whole time. At ganito lang talaga tayo kapag tayo ay makatanggap ng pangako na parang masyadong malaki, masyadong maganda, at para sa atin ay hindi ito sang-ayon dun sa sukat nung maibibigay natin para dun sa ipinapangako sa atin, hindi tayo makapaniwala na talagang ibibigay iyon. At ito'y nangyayari din sa atin, maging sa espiritual na ating pamumuhay. Minsan ang mga pangako ng Diyos para sa atin ay masyadong malaki. Hindi tayo makapaniwala na nangangako ang Diyos ng ganitong klaseng mga biyaya sa mga tulad natin na napakamakasalanan. At ang ginagawa nga natin ay iniisip natin, talaga bang may ganyang Diyos na nangangako? Ang iba ay doon pa lang sa makita nilang pangako, na yung pangako daw ng kaligtasan ay para sa mga taong hindi kailangan na para sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, ang kailangan ay sila ay sumampalataya, maging yung pangako na iyon ay pinagdududahan nila, parang niloloko lang ako nito, siguro may plano sila, pagkatas kung sumali sa kanila ay may hihingin sila sa akin, kaya siguro ito lang ang kanilang recruitment style para ako ay makuha na nila ng offering. So ito ang ganito tayo mag-isip kasi nga pag masyadong malaki ang pangako sa atin, parang hindi kapanipaniwala. At ganito yung nangyayari sa mga taga-Korinto na pag-aaralan na nga natin, na ang buong kabanata na ito ay si Pablo, tinutulungan silang maunawaan na totoong maluwalhati ang pangako ng Diyos sa kanila. Nagkakaroon sila, sabi sa verse 12, na meron sa kanila na nagsasabi, some of you say that there is no resurrection of the dead. Ngayon, nilinaw nga natin na yung mga tao in the first century ay hindi katulad natin na mga scientific mag-isip. So, hindi sila nagdududa sa resurrection of the dead dahil sa scientific reasons na iniisip nila imposible naman na ang patay ay mabubuhay ulit. Ang pinaggagalingan ng pagdududa ng mga taga-Korinto ay dahil sa kanilang panukat ay parang hindi naman tama na ang tao ay dadalhin sa langit o ang kanyang katawan ay dadalhin sa langit. Hindi ba at merong mga patunay sa Greek philosophy na ganito sila mag-isip. Ang katawan, ang pagiging tao ay inferior, hindi dapat dapat takasan, isa itong prison of the soul, kaya maganda na mamatay para tayo ay makatakas mula sa ating katawan. Pero ang pinapangako
ng ebanghelyo ay na tayo ay babangon muli, ang katawan natin ay ibabalik sa atin ng maluwalhati at makakapiling natin ang Diyos sa langit with a glorious body and have fellowship with Him. So ito ang pangako sa atin at ito ang ginagawa ni Pablo sa buong kabanatang ito. Gusto niyang patunayan sa mga taga-Korinto na tunay itong maluwalhating pangako ng Diyos, tunay na ibibigay sa inyo yan. At yung gusto ni Pablo ay na hindi mabawasan ang pagtingala nila dun sa kanilang pag-asa, wag man lang maliitin ng mga taga-Korinto yung pag-asa na meron sila. Ayaw ni Pablo na mabawasan kahit kaunti ang kanilang pagtingin sa luwalhati na matatanggap nila mula kay Kristo. Kaya itong buong kabanatang ito ay binibigay ni Pablo sa kanila ang mga patunay na oo, totoo na napakaluwalhati ng matatanggap nyo kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, isang siguradong kaligtasan, siguradong pagkabuhay na muli, siguradong buhay na walang hanggan kasama ang iyong katawan. At dito ngayon sa talatang ito, magsisimula siya na sagutin ang isang tanong na kanyang ibinigay. Sabi niya sa verse 35, someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? At minsan nga, dahil binabasa natin to with our 21st century minds, ay tingin natin, ang pinanggagalingan ng kanilang pagtatanong ay mula sa scientific na pagdududa. So, kaya ba nila tinatanong kung anong klaseng katawan ang babangon muli? Kasi hindi ba, kung mamatay ka na, lusaw-lusaw na yung katawan mo, inuod na yan, tapos magiging abo ka na lamang. So ano yung babangon? Pag babangon ka ba, magiging mga zombie ba yung mga tao? Yung katawan mo ba, anong klaseng katawan? So minsan ganun natin iniisip kung ano yung problema ng mga taga-Korinto. Well, actually, it is probable na wala actually nagtatanong yan. Ito ay ginamit lang ni Paul as a rhetorical maneuver to teach something. Pero ang mas probably na pinanggagalingan, kung meron man nagtatanong ng ganitong tanong kung anong klaseng katawan at kung paano magpapakita yung mga babangon muli, saan manggagaling yung kanilang katawan, ang malamang na pinanggagalingan yan ay dahil para sa kanila masyadong disproportionate na ang tao with his body will be brought to heaven. Kasi nga meron silang pagtingin na yung heaven is not to be polluted by the human body. Kahit na, lalo na kung ibabangon mo muli ang mga namatay na katawan ng mga makasalanang tao, sila man ay mga sumampalataya kay Kristo, kung ibabangon mo uli yun as dadalhin mo sa langit para mong dinumihan yung langit. So, ang kanilang malamang na pinanggagalingan ay para sa kanila masyadong mataas itong pinapangako, hindi kapanipaniwala na merong ganitong maluwalhating pangako para sa mga mananampalataya. At itong mga pangako ay actually babanggitin nga ni Pablo, ito yung mga hindi kapanipaniwalang pangako para sa kanila. Sabi niya sa verse 42, sa resurrection of the dead, what is sown is perishable, what is raised is imperishable. So ito nga ay isang disproportionate. Bakit ang hinasik mo ay nabubulok pero ang babangon ay imperishable? So ito ay parang hindi kapanipaniwala in a Greek philosophical mindset. 43, it is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. So ito ay mga hindi kapanipaniwalang pangako ng Diyos na mangyayari sa lahat ng sasampalataya. At ang pinaka hindi kapanipaniwala sa pagkakasabi ni Pablo ng tatanggapin ng mga mananampalataya ay itong sa 47 to 49. The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven. As was the man of dust, so also are those who are of the dust. And as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Just as we have borne the image of the man of dust,
we shall also bear the image of the man of heaven. So yung sinasabi ni Pablo dito, ang pangako daw ng ebanghelyo, ang mga sasampalataya, maging ang pinakamasahol na makasalanan kung siya ay sumampalataya sa biyaya ng Diyos kay Hesukristo, siya ay magiging katulad noong tinawag niyang the man of heaven, at ang tinutukoy niya dito ay walang iba kundi si Hesukristo. Siya ay magiging katulad ni Hesukristo. Ito ang destination, glorious destination ng mananampalataya. Dito particularly, tinutukoy niya na magkakaroon tayo ng glorious body like His. Pero isang apostolic teaching affirmed also by John, for example, in 1 John chapter 3, that when we see Him face to face, we shall be as He is. So magiging katulad natin siya, hindi lang na pareho tayong may glorious body, ang interpretation doon ng Christian history ay that we shall be as holy as He is. Magiging sinless tayo. Ito ang kahihinatnan natin. So ito ay napaka maluwalhating pinapangako, at dahil nga masyadong malayo at disproportionate mula sa pinanggagalingan natin na tayo ay mga maliliit, mahihinat, makasalanan, bakit ganitong pinapangako sa atin? Parang hindi ka panipaniwala, naggagawin ng Diyos yan. So ito yung pinanggagalingan ng kanilang tanong, paano nga babangon yung mga patay? Yung mga patay, mga bulok na yon, bakit sila dadalin sa langit? Paano mangyayari yon? At dito sa talatang ito ay nagbibigay si Pablo ng patunay para ang mga mananampalataya ay magkaroon ng kumpiyansa na tunay nga ang pangakong ito. Ang maluwalhating ipinapangako ng Diyos sa Ebanghelyo ay kanyang tunay na ibibigay. At para ito'y patunayan sa mga mananampalataya, ang gagawin ni Pablo, ipapakita niya na dati pa man ganito na ang ginagawa ng Diyos. Na kung tumingin lang tayo sa ating paligid, makikita na natin na ang katotohanan na ito ay napapatunayan sa atin ng Diyos na dati pa man nagbibigay siya ng disproportionate grace to undeserving recipients. God has always been doing this, at ang gagawin ni Pablo, magpapakita siya ng dalawang halimbawa dito sa talatang ito. At yung una ay kung paano bigyan ng Diyos ng buhay ang mga halaman. At sa halimbawang ito ay ipapakita ni Pablo na sa kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng buhay sa mga halaman, dapat malinaw na sa mga mananampalataya na ganito talaga kumilos ang Diyos. Nagbibigay siya ng disproportionate na pagpapala to something na kahit na ang isusow mo lang, ang ihahasig mo lang ay wala o isang bare kernel. Ito yung sinasabi niya sa verse 36 to 38. What you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. But God gives it a body. So dito ay tumuro si Pablo sa isang natural phenomenon na makikita ng mga tao basta sila'y makakita ng halaman. Ito ay isang patunay na ang Diyos ganito kumilos, nagbibigay ng mayamang pagpapala kahit nakakaunti lang ang nilalagay mo. Ang ginamit niya example ay sa pagtatanim. At nagsabi niya, you sow a seed. Ikaw ay naglalagay lang ng isang binhi. At yung binhi, dinescribe pa niya later on as a bare kernel. Hindi ka naman nagtatanim sa lupa noong isang buong halaman, tas hihintayin mo yung halaman na tumubo para maging halaman ulit. Ang nilalagay mo lang sa lupa ay isang binhi, and God gives it a body. Ito yung nakikita natin sa kalikasan na ang naglagay ka lamang ng maliit na butil sa soil, at ito ang Diyos ang gagawa. You sow a seed, God gives it a body. So ang ginagamit ito ni Pablo na isang example para ipakita sa mga taga-Korinto, yung pinagdududahan nyo na parang masyadong maliit yung nanggagaling sa akin. Ako ay maruming,
makasalanan, ang ginawa ko lang ay sumampalataya sa Kanya, pero ako ngayon ay magbibigyan ako ng glorious body at dadalhin ako sa langit para makapiling siya sa buhay na walang hanggan. Kasi sinabi ngayon ni Pablo sa kanila, tignan nyo nga yung nangyayari pag kayo'y nagtatanim. Wala namang kayong nilalagay, isang maliit lang na butil, nilagay nyo lang sa soil at ang lumalabas is a body. God gave it a whole body. Ang nilagay mo lang ay isang seed, a bare kernel. So doon sa kanyang pag-emphasize na ikaw, you sow, but God gives it a body, malabas kung ano yung gustong i-draw ni Paul from this analogy na ito ngang ang Diyos ay maging sa lahat sa mga maliliit na nakikita natin sa ating paligid ay ganitong kumilos, nagbibigay ng ganitong mayamang pagpapala even to a small offering. A seed will grow into a plant. So ito ang dapat nga matutunan natin, that kung even in plants it is seen that God disproportionately grants more than what we sow, lalo na dapat na makapaniwala tayo na sa atin, na sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 6, we are of more value than the lilies. Dun sa mga halaman na ang Diyos ang nagpapalaki. Kung ganitong kumilos ang Diyos sa mga halaman, ay dapat meron tayong kumpiyansa, meron tayong pananampalataya na anumang yaman ng biyaya ang loobin ng Diyos na ipagkaloob sa atin, ay dapat nga tayong makapaniwala sa Kanya. At lalo na dahil hindi naman ito isang libreng tinatanggap natin, kundi ito'y binayaran ng dugo ni Hesukristo, at lalong hindi tayo dapat nakakakita ng disproportion to the blessing, because this is totally proportionate to the blessing that is acquired by Jesus Christ. Dahil si Kristo ang nag-acquire ng blessing para sa atin, dapat makasampalataya tayo. Yes, we deserve ang pagkakasabi pa sa Revelation, to sit on the throne with Him. Ito ang binibigay sa atin na glorious future, kasi nga si Kristo ang nag-acquire ng blessing para sa atin. So itong katotohanan na ito ay maaaring makapagbigay ng kumpiyansa sa mga taga-Korinto na mayroong ganoong maluwalhating pangako sa kanilang mga mananampalataya, anumang liit ang tingin nila sa kanilang sarili, anumang dumi ang tingin nila sa kanilang katawan. Pero tayo din, bagamat siguro hindi tayo nagkakaroon ng exactly the same kind of question, na hindi tayo nagtatanong or nagdududa na tayo ay babangon muli, pero maraming pagkakataon tayo ay nagdududa sa graciousness ng pangako ng Diyos. Kapag nakakakita tayo ng pangako ng Diyos at tingin natin ito'y masyadong maganda para sa akin, masyado itong mabuti para sa akin, ay hindi tayo makapaniwala. At lalong-lalong pinakatotoo ito sa mga hindi pa sumasampalataya kay Hesukristo. Dahil nga ang pangako na hinahayag sa kanila, na sinabi mismo ni Pablo na God Himself is, we are ambassadors for God. So itong mensahe na dinadala nila ay mula sa Diyos, at we make this plea on behalf of Jesus Christ. So ang Diyos ang nagpadala ng mensahe na to, si Kristo din ay mismong siya nagsasabi ng mensahe, at ang kanyang mensahe ay be reconciled to God. So itong pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, na parang hindi man ka panipaniwala na ikaw na masahol na makasalanan ay sasampalataya lang, ikaw ay papatawarin na at kukupkupin sa kanyang pamilya at iibigin ng walang hanggan. Ito man ay mukhang hindi kapanipaniwalang pangako. Kung titignan mo lang din sa kahit na hindi ka pa makapaniwala sa mga supernatural na bagay na ito, kung titingin ka lang sa mga halaman na nakikita mo dyan sa daan, ba't sila tumutubo? Nagmula yan sa isang maliit na binhi. At yung
madaming mga sobrang lalaking mga matatayog na mga puno, saan nanggaling yon? At kung titignan mo rin, kahit yung iyong katawan, bakit ang sarili mong katawan ay lumalaki, na nagsimula kang hindi ka at all nag-i-exist dito sa lupa, pero ngayon ang laki mo na. Hindi ba ito ay isang patunay sa iyo na ang Diyos ay kayang magkaloob mula sa ikaw ay wala, at ngayon pagkakalooban kanya even a whole existence. At maliban sa mga ganitong natural na phenomenon, alam mo sa iyong sarili na gumagawa ka ng mga kasalanan, pero ang Diyos ay hindi binibigay sa iyo ang deserving mong punishment for this sin. So dito pa lang, naranasan mo na ang patience of God, naranasan mo na ang mercy of God every day na ikaw ay hindi gumagawa ng ayon sa kanyang kautusan at hindi sumasamba sa kanya, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng disproportionate mercy and grace para sa mga ibinibigay mo sa kanya. Ito ay isang mga patunay na dapat sa iyo na itong pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ay maaari mong sampalatayanan kung tanggapin mo lang ang pangakong ito tunay na ikaw ay maliligtas at dadalhin sa buhay na walang hanggan. Minsan pati mga mananampalataya ay nakakalimot ng katotohanan ito, at ito ay dahil pag nasanay na tayo na nabubuhay in this blessed life, na nakikita natin yung mga pagpapala sa atin, eventually we take for granted the blessings that we receive. At nakakalimutan nga natin itong mga normal na providences and blessings na nakikita natin. Nakakalimutan natin na ito'y mensahe sa atin ng biyaya ng Diyos. Yung nakikita natin na pagtubo ng mga halaman, yung nakikita natin na lahat ng tinatanggap nating pagpapala, they are all disproportionate to anything that we do. Ito ay never anything that we deserve. At kung titingnan lang natin, itong everyday blessings that we receive ay nagpapatunay sa atin na napakayaman nga talaga ng biyaya ng Diyos, kaya tayo ay patuloy na makakasampalataya sa Kanya. At yun nga ang napaka-genius nitong argumento ni Pablo, na tumingin ka lang sa isang halaman, kung paanong ang butil ay nagiging isang buong halaman. Pwede kang makasampalataya na ikaw, wala kang kwenta ngayon. Ikaw ay babaguhin ng Diyos sa kanyang kapangyarihan at biyaya into someone like the man of heaven. Pero siguro, maaari pa din sa iba na itong klaseng argumento na ito ay hindi maging ganun ka-convincing. Mga halaman lang naman kasi yun, ang liliit lang. At kung yun lang naman na magpatubo ng seed to a plant, maliit lang naman yan para sa Diyos. Ibang bagay kung ang usapan ay ikaw na makasalanan, na nagrebelde sa Diyos, ay kanyang papatawarin at tatanggapin, tas gagawin kang katulad ni Jesus. Well, dito ay ang gagawin naman ni Pablo ay mula sa pinakamababa, nagsimula siya sa lupa, mga binhi, ay didiretso siya, dadalhin niya ang argumento papunta sa langit, sa mga bituin sa langit. At kung ang binhi ay nagiging halaman, at sinabi niya ngayon, didiretso lang siya in an almost abrupt transition, na sasabihin niya bigla na kita nyo nga, yung mga bituin, may iba-iba silang mga kaluwalhatian, na para bang sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, magkapareho lang yan. Ang pagkakaroon ng butil ng halaman at ang pagbigay ng iba't ibang kaluwalhatian sa bawat bituin at sa buwan at sa araw, wala lang yan sa Diyos. Ito makikita natin sa verse 38 to 41. Sabi niya, God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed its own body. For not all flesh is the same, but there is one kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of the earthly is of another.
There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For star differs from star in glory. So dito nga nakita natin, just before, Paul was talking about sowing, yung pagtatanim ng mga binhi. Like you sow a bare kernel, God gives it a body. But he makes this abrupt transition first to animals, at mula sa animals, siya naman ay pumunta sa mga between. At yung keyword kung paano siya nag-transition dito ay yung salita na ginamit niyang as he has chosen. Sabi sa verse 38, God gives it a body. Dito ay galing siya sa talking about a seed. God gives the seed a body as He has chosen. So, sa kung paano man, anumang loobin ng Diyos, bibigyan niya ng katawan kung ano man yung binhi na itinanim mo. Sa kung ano man ang kanyang pinasya na ibibigay niyang katawan sa kahit ano. At dito, mula doon sa konsepto na ang Diyos ay nagbibigay ng iba't ibang klase ng mga katawan, dinala naman niya dahil iba-iba ang kung isipin niyo, iba-iba ang binibigay na katawan ng Diyos sa iba't iba, sa mga hayop, sa mga tao, sa mga isda, at nagbibigay din siya ng iba't ibang mga kaluwalhatian sa bawat mga nilalang niya na nasa langit. Iba-iba ang kaluwalhatian ng buwan, ng araw, at ng bituin. At dito ang gustong ipakita ni Pablo na maging doon sa mga, kung tayo nalalakihan doon sa pangako sa Diyos, para sa Kanya wala lang yang pangako na yan. Sa yaman ng biyaya ng Diyos, sa lakas ng Kanyang kapangyarihan, kung siya'y nangangako na ibigay sa iyo ang buong kaharian, ang buong mundo, ito ay nasa Kanyang kapangyarihan, ito ay sakop ng Kanyang biyaya. Ito nga ang problema ng mga taga-Korinto, na sa kanilang pananaw, nagkaroon sila ng problema na yung mga pangako ng Diyos ay masyadong maluwalhati, masyadong malaki, masyadong mataas, at dahil doon, parang hindi kapanipaniwala. Dito sa argumento ni Pablo, gusto niyang ipakita, sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan, wala lang yan. Parang kung magbibigay siya as He chooses ng kaluwalhatian sa between o sa araw, sa buwan, ng iba't ibang klaseng kaluwalhatian, ito'y wala lang, para lang din siyang nagbibigay ng katawan sa binhi. At ito ang glorious sovereign grace na gagamitin ng Diyos para tayo ay pagkalooban ng kung anumang yamang biyaya ang gusto niyang ibuhos sa atin. At kung sa kanyang sovereign grace, He has decided to graciously pour on us such love, such glorious love that we cannot contain, ito ay meron tayong dahilan para maniwala na ang lahat ng itong this height and depth and width of the love of God ay talagang ipagkakaloob nga niya sa atin. Minsan nga ay tayo, maging mga mananampalataya, ay nagkakaroon ng masyadong maliit na pagtingin sa biyaya ng Diyos. At tayo na mga sumampalataya sa biyaya ng Diyos, sa Ebanghelyo, ay humaharap sa mga pagkakataon na parang biglang pagdududahan natin, tingin ko, hindi na siguro itutuloy ng Diyos yung biyaya na unang pinangako niya sa akin. Siguro dahil pagkatapos nating sumampalataya, nagkasala tayo ulit. Ang iisipin natin, kaya akong patawarin ng Diyos dun sa una, pero kung pinatawad niya na ako, tas inulit ko, hindi ba, hindi na ako, wala nang biyaya para sa akin, para ako ay mapatawad. O kaya kung nagpaulit-ulit nga tayo, siguro kinaya natin na maniwala na kaya nating bumalik ng mga 7 to 10 times dun sa mga nangyaring nahulog tayo paulit-ulit sa isang kasalanan. Pero kapag dadating tayo sa pagkakataon na naka 10 beses na akong nagpabalik-balik sa kasalanan na ito, bakit ba hindi ko matanggal ito sa akin? Bakit ba hindi ko matutunan na maiwan ang kasalanan na iyon?
nagkakaroon tayo ng pagdududa na kaya ba talaga ng Diyos na paulit-ulitin niyang hanggang 10 beses ay papatawarin pa niya ako. Kaya naman, pag masyado nang napunta tayo sa isang mas malaking kasalanan kaysa doon sa mga dati, at ito nga ay nangyayaring naging sanhi na maging ang mga matatayog na mga teologo o mangangaral minsan dahil sa kanilang pagkahulog sa matinding kasalanan, either they renounce their faith altogether dahil sa hiya nila doon sa kanilang kasalanan, o dahil mukhang hindi naman totoo na ako'y niligtas, o kaya yung iba sa kanilang hiya ay nagpapakamatay. Ito ay isang nawawalan nga ng pagtingin o pagkilala sa kung gaano kayaman, kung gaano talaga makapangyarihan ang ating Panginoon. At dito'y masasabing naging masyadong maliit ang kanilang tingin sa Diyos. Pero ang sinasabi nga sa atin, pinapahayag sa atin sa sovereign grace of God, makikita natin sa Isaiah chapter 66, verse 1 to 2. Isaiah chapter 66, verse 1 to 2. Thus says the Lord, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What is the house that you would build for me, and what is the place of my rest? All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word. Dito pinapakita at hinahayag una ng Diyos na, oo, totoo, ako'y napakataas, hindi niyo ako abot, at gumagawa pa kayo ng tingin niyong isa sa mga pinakamaluwalhati niyong may offer sa akin, ang isang temple na para ako ay matirhan. Sinasabi niya, wala lang yan, lalagyan lang ng pa ako yung buong mundo. Ano pa yung ginagawa nyo na tingin yung pinakamaganda nyo nang mai-offer sa akin na ginawa nyo ako ng temple. Pero sinabi nga niya, this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Hindi someone who is righteous according to the law, hindi someone who is according to the estimation of the world is someone respectable or madaming na-achieve, kundi someone who is low, someone who is humble, at sa takot niya sa salita ng Diyos ay tumakbo na lang sa kanyang saklolo na sa pangako ng awa ng Diyos kay Hesukristo. Ito ang taong yuyukuan ng Diyos para mula sa langit ay abutan niya ng kanyang biyaya. Itong ang dapat na pinanghahawakan natin sa yaman ng biyaya ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan, siya man ay nasa langit at malayo sa atin, ay siya'y yuyuko sa atin dahil sa yaman ng kanyang biyaya, at tayo'y aabutin at dadalhin tayo sa kaluwalhatian dahil sa yaman ng kanyang biyaya sa atin kay Hesukristo. Yung trabaho na nakuha ko sa Western Union ay eventually nag-resign ako doon. Maliban sa medyo tumagal naman ako, maliban sa medyo boring kasi ang call center job para sa akin, ay noong tumagal-tagal sa aking estimation, iniisip ko ay parang hindi naman sila kumikita ng enough mula dito sa pinapagawa nila sa akin na project. So naaamoy ko na tingin ko ika-cut nila tong project na to kasi ang laki ng binabayad nila sa akin, at dun sa ibang mga may dalawa pa akong kasama doon na mga foreign language, may ganun ding bayad, tapos isang buong team namin. Tapos nakikita ko talaga na mukhang hindi naman nila kayang i-sustain tong project na ito. Kaya nung maliban sa nagsasawa na ako, ay wala na akong pananampalataya na kaya pa nila akong i-sustain yung project na iyon, ay umalis na nga ako. At after a few months pagkaalis ko, ay sinarado nga nila yung project na iyon. Kasi nga, totoo nga na hindi naman ito that profitable a project. Sino nila yung project nila yun? They relocated the other staff
at may ibang mga na lay off. Pero ito nga na nakita ko na hindi nila kayang i-sustain. At dapat hindi natin dalhin yung ganitong klasing panukat sa Diyos, sa pagbibigay ng Diyos sa atin, sa kanyang biyaya. Hindi maihahalin tulad sa kahit sa napakalaking kumpanya na may mahabang history, na kilalang kilala ang pangalan, na sila ay may kakayanan supposedly na mag-sustain nitong project na ito. Pero sila nga ay limited, sila ay may mga goals lang na para sa profit, at hindi dapat ito at all ma-compare to the blessings that we are promised from God. Hindi tayo dapat magkaroon ng pag-iisip na sa aking paulit-ulit na kasalanan o sa pagtagal ko sa pananampalataya, parang ang daming ibinubuhos sa akin ng Diyos, wala naman akong maibalik sa Kanya. Hindi ko naman maibalik na makapaglingkod ng any glorious way. Ang dami niyang ibinibigay sa akin, wala naman ako masyadong matulungan na makonvert. Hindi ganun kabuti ang kinakalabasan ko, parang unti-unti lang ang pag-usad ko sa aking sanctification, siguro hindi na ako kayang isustain ng biyaya ng Diyos. Hindi ito magtatagal at aalis na lang ako. Pero ang pangako sa atin ng Diyos, sabi sa Hebrews chapter 7 verse 25, He always lives to make intercession. He always lives to make intercession. Hindi siya titigil, hindi siya mauubusan ng biyaya para sa atin. Nagkakasala ka, He is still living to make intercession. Nakita niya na yung mga kasalanan na gagawin mo pa in the future, and He is still praying for you. At siya'y magpapatuloy sa kanyang work of intercession. Jesus Christ continually prays for us, and He will always be able to sustain us. Kaya nga, sabi dito sa Hebrews 7:25, because He always lives to make intercession, consequently, He is able to save to the uttermost. Hanggang sa kailaliman ng lahat ng makasalanan, kaya niyang iligtas, at hanggang sa kataas-taasan ng kaluwalhatian, kaya niya tayong dalhin. At ito nga ang dapat nating sampalatayanan, sa yaman ng biyaya ng Diyos at sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Itong ipinapangako niya sa atin, masyado mang malaki o maluwalhati ang dating sa atin dahil tayo'y maliliit, mahihina at makasalanan. Pero tumingin tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa yaman ng kanyang biyaya, and sa worth of the blood of Christ that purchased these blessings, at tayo'y magkakaroon ng matibay na pananampalataya na ang lahat ng pinapangako sa atin ay atin ngang tatanggapin. At mula dito magmumula ang ating yaman ng kagalakan na napakaganda nitong pananampalataya na ating tinanggap, na napakayaman ng biyaya ng Diyos. At mula dito ay magkakaroon tayo ng mas malalim na pag-ibig sa Kanya, mas mataas na pasasalamat, at magkakaroon tayo ng kapangyarihan na ibigin ang ating kapwa, hindi man nila tayo ibigin. Nawa nga dalin natin ang katotohanan ito upang sa mga araw na darating ay mamuhay tayong naaayon sa Kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, papasalamat kami sa inyong salita. Nalalaman nga namin na ikaw ay banal, ikaw ay maluwalhati, at kami ay mahihina, makasalanan, na hindi karapat-dapat na humarap sa iyong presensya. Ngunit sa iyong pagpapahayag ng inyong biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo, kami nakasampalataya na sa pamamagitan ni Hesukristo, maaari kaming lumapit sa iyo ng may kumpiyansa, at lahat ng ipinapangako mo sa amin ay iyong tutuparin. Minsan nga, inaamin namin, Panginoon, kami ay mas nakatuon sa aming kahinaan, sa aming kasalanan, at nanghihina ang aming pananampalataya na maaabot pa kami ng yaman ng inyong biyaya o taas ng inyong kapangyarihan. Ngunit salamat nga, Panginoon, sa inyong salita na
papaalala sa amin, nagkukumbinsi sa amin na hindi namin madadaig ang inyong kapangyarihan at ang inyong biyaya at napakayaman ng inyong biyaya maging sa mga pinakamasahol na makasalanan. Kaya't nga kami ay maaaring makasampalataya sa inyo na sa aming buong buhay ay merong sapat na lakas, kapangyarihan at biyaya na mula sa inyo upang kami ay dalhin hanggang sa maluwalhating pangako nyo sa amin na buhay na walang hanggan. Kaya nga dalangin namin, Panginoon, na hanggang sa buong araw na ito, sa lahat ng natitirang oras pa sa araw na ito, patuloy nyo kaming kausapin sa pamamagitan ng inyong salita at ang mga katotohanan na ito na aming narinig ay patuloy nyong itanim nga dito sa aming puso nang sa gayon ay magsumabog kami sa pasasalamat, sa pagkamangha sa iyong biyaya at lumakad kami sa mga darating na araw ng may pagsasalamat, pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Samahan niyo kami sa lahat ng gagawin namin sa natitirang oras sa araw na ito. Patuloy niyo kaming gabayan, patuloy niyo kaming pagpalain at sa lahat ng ito ay binabalik namin ang papurit pasalamat sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.